Hollywood TV. I now pronounce you Mr. and Mrs. Zyboy Montevilla. Sabi ng paring nagkasal kina Margie at Zyboy. Humugo ang palakpakan sa loob ng simbahan. Humarap si Margie sa kanyang asawa. Kapwa nilang hinitian ng matamis ang isa't isa. Hindi may kakaila ang kislap sa mga mata ng lalaking pinakamamahal niya at ngayon ay kanya ng asawa. Dahan-dahan itong itinaas ang belong tumatabing sa kanyang mukha. Nanlabo ang mga mata niya dahil sa luha, pero ang kislap sa mga mata nito na nakikita niya ay biglang lumiwanag na parang sikat ng araw sa umaga. Nasilaw siya kaya tinakpan niya ang mga braso ng kanyang mukha. Pero may nakapangyarihang kamay na pilit na ibinababa ang braso niya. Nagpumiglas siya hanggang sa namalayan niyang wala na sa harap niya si Zyboy. Gusto niyang sumigaw ng tumambad sa kanya ang isang babaeng manikin na suot ang kanyang wedding gown na nasisikatan ng araw. Margie! Margie! Tanghali na! Kanina pang tumutunog ang alarm clock mo. Hindi mo pinapansin. Namimigat pa ang mga mata niya pero pinilit na niyang dumilat. Nananaginip lang pala siya. Nakabukas na ang bintana ng kwarto niya at nakahawi ang kortinang tumatakip doon kaya pumasok na ang isang sinag ng araw. Anong oras naman ang Lupe? Tanong niya sa gumigising sa kanya. Mag-aalas 6 na, sagot ng 50 anyos na kaibigan ng mama niya. Kapit-bahay niya ito at dito niya ipinagkakatiwala ang kanyang ina kapag nasa trabaho siya. Madalas ay sa kanila na rin ito natutulog. Nalit ka kamo sa opisina kahapon dahil matraffic sa Bonnie kaya sinabi mong gigising ka ng mas maaga ngayon. Napabalikwas siya ng upo. Naipit siya sa traffic na nagdaang araw dahil may nire-repair na kalsada ang Department of Public Works and Highways sa kanto ng Bonnie Avenue at Shaw Boulevard kung saan matatagpuan ng Alpha Telecom ang kumpanyang pinapasukan niya. Pero nang maisip niya kung anong araw ngayon ay nasapo niya ang kanyang mukha. Sabado nga pala at wala siyang pasok. Oh, hindi ka pa ba nagmamadali? Nagtatakang tanong ni Manang Lupe. Ay naku Manang, nahawa na yata kayo kay Mama. May Alzheimer's disease na rin yata kayo. Sabado ngayon kaya wala akong pasok. Parang nag-isip ito at kapag kuwan ito tumawa. Napakatinis ng tawa nito, parang tawa ng bruha sa eng-eng. Ay, oo nga pala. O siya, matulog ka na lang uli. Hindi na, mag-grocery na lang kami ni Mama. Siya nga pala, tumawag si Sheila kagabi. Hindi ka na niya ginising dahil mangumusta lang daw siya. Tawagan mo na lang daw siya. Sige na, titingnan ko kung gising na rin ang Mama Clara mo. Pagkasabi niyon ay lumabas na ito ng kwarto niya. Si Sheila ay college best friend niya. Nang mag-asawa ito ay sa Laguna na ito nanirahan. Palagi siyang kinukulit nito na doon na rin magtrabaho sa accounting firm na pinapasukan nito pero hindi siya pumapayag. Napatingin siya sa manikin na nakapwesto malapit sa bintana. Nakasuot doon ang wedding gown niya. 2 linggo na lang at magiging Mrs. Zyboy Montevilla na siya. Naalala niya ang napanaginipan niya. Panaginip lang iyon at walang kabubuhan. Dahil siguro sa pagod sa trabaho at excitement niya sa nalalapit na kasal nila ni Zyboy, kaya napanaginipan niya ito. Bago pa kung ano-anong maisip niya ay bumaba na siya ng kama. Binuksan niya ang cellphone na nakaugalian niya i-off bago siya matulog. Ayaw kasi niyang naaabala ang tulog niya ng mga tawag at text messages. Isa-isang pumasok ang mga text messages pero iyong mensahe ni Zyboy ang unang binuksan niya. Good morning baby. Don't forget our date tonight. Napangiti siya. 3 taon na niyang boyfriend si Zyboy at ngayon malapit na silang ikasal ay parang teenager pa rin na kinikilig siya sa sweetness nito sa kanya. Lalo na kapag tinatawag siya nitong baby. 35 anyos na ito. 10 taon ang agwat ng edad nila. Kaya feel na feel niya kapag binibaby siya nito. Noong una ay father figure ang tingin niya rito. Una ay dahil sabik siya sa ama. 5 taong gulang pa lang siya nang mamatay ang isang engkwentro ang sundalo ng ama niya. Ikalawa, dahil sa laki ng agwat ng edad nila. At pangatlo
Ito ang itinuturing na ama ng Dos Montevilla Real Estate and Developer na matatagpuan ang opisina sa Makati. Ito ang nagpalago sa kumpanyang iyon na dating pinagtatrabahuhan niya bilang junior accountant. Natatandaan pa niya ang araw na kinausap siya nito at sinabihang na i-refer na siya nito sa Alpha Telecom. Baby, huwag ka na mag-alala. Mr. Alcoraza of Alpha Telecom is our family friend. Hindi ka niya pababayaan. Ang sabi pa nito sa kanya noon, doble raw ang tinatanggap niyang sweldo sa Dos Montevilla ang offer ng Alpha Telecom sa kanya. Pero alam niya, kahit hindi nito sinabi niya sa kanya, delikadesa ang dahilan kung bakit siya nito in-refer sa ibang kumpanya. Magkasintahan kasi sila at alam niyang hindi maiiwasang isipin ng ibang empleyado na pinapaboran siya nito. Hindi na niya inisip ang mga bagay na iyon. Itinuloy na niya ang balak na magligo. Halos puno na ng grocery ang pushcart na itinutulak ni Margie. Napapansin na rin niyang tila naiinip na sa kalibot nila sa SM Supermarket ang kanyang mama. Ma, nagugutom ka na ba? Tanong niya sa 53 na ina. Ano nga bang lugar ito? Bakit wala akong nakikitang pagkain dito? Sabi nito, malikot ang mga mata nito at tila naghahanap ng pagkain. Sige, babayaran muna natin ito mga pinamili natin, tapos kakain na tayo. Pagkakain natin, pupunta tayo sa doktor mo. Aniyang parang isang bata ang kausap. Sumimangot ito. Ano ba ang gagawin natin sa doktor? Wala naman akong sakit. Ang mabuti pa, tatawagan mo ang papa mo at marami ka mong dapat ipagawa sa kusina natin. Napatingin lang siya rito. 5 taon na itong may Alzheimer's disease. Kahit paano unti-unti na siyang nasasanay sa mga gawin nito. Sinusunod niya ang bilin ng doktor sa kanya na ituring ang kanyang mama na parang walang sakit at kausapin ng normal kahit mali-mali ang mga sagot nito. Masyadong dinamdam ng kanyang mama ang pagkamatay ng kanyang papa. Mula nang mabiyuda ito ay naging malulungkutin na tahimik na ito. Palibhasa ay nag-iisang anak. Siya lang ang nagpaghanap buhay para mabuhay silang mag-ina. Isang araw ay namalaya na lang niyang makakalimutin na pala ito. Nang ipasuri niya sa doktor ay doon nila nalaman ang tungkol sa sakit nito. Pumasok sila sa isang fast food chain. Pagkatapos nilang kumain ay lumabas na sila ng mall at nagtungo sa parking lot. Lumapit sila sa box type na Nissan Sentra niya. Pinaupo muna siya sa passenger seat ang kanyang ina bago niya inaisa-isang ipinasok sa compartment ang mga grocery bags. Miss Margie Morante? Isinakay niya ang ika-4 at huling grocery bag nang may tumawag sa kanya. Nalingunan niya ang isang tsinitang babaeng halos kinakataas lang niya. Maikli at blonde na buhok nito, hindi lang to mukhang artista, kutis artista rin ito. Yes? Nakakunot noong tanong niya. Pilit na hinahagilap niya sa isip kung saan at kailan niya ito nakilala o kung kilala nga ba niya ito. Ako si Myrna Paglinawan. Nahinuha siguro nito na sa wala niyang planong itanong kung sino ito kaya ito nang kusa nagpakilala sa kanya. Itinaas nito ang 2 kamay. Noon lang niya napansing may kamay pala itong dyaryo sa kanang kamay at small brown envelope sa kaliwa. Iniharap nito sa kanya ang natiklop na pahina ng dyaryo kung saan matatagpuan ang announcement ng kasal nila ni Zyboy. Dito kita nakilala at dito ko rin nalaman na ikakasal ka na pala ni Zymon. Sabi nito. Nilingon niya ang kanyang ina at nakita niyang iningit-ngat na nito ang isang kuko. Nag-alala siyang baka lumabas ito ng sasakyan at kung saan pumunta. Hinarap uli niya ang kausap niya. May paglilingkod ba ako sa iyo, Myrna? Tanong niya. Kung hindi niya to kakilala at kilala nito si Zyboy, natitiyak niyang may kinalaman sa mapapangasawa niyang pake nito. Malaki ang may paglilingkod mo sa akin. Spill it out and make it quick. Naiinip na sabi niya. May sakit ang nanay ko at kailangan ko pa siyang dalhin sa doktor. Binuksan nito ang brown envelope at hinugot mula roon ang litrato ng isang batang lalaki na sa tansya niya ay 5 taong gulang na. Well, if you don't want me to say it gently, then I'll have to drop it like a bomb. Sabi nito, iniabot nito sa kanyang larawan. Kinuha niya ang larawan. Unti-unting nanlamig at nanginig ang mga kamay niya. Sa unang tingin ay kamukha ni Zyboy ang bata. Pero habang tinititigan niya ang bata ay parang si Zyboy na ang nakikita niya. Mistiso si Zyboy at parang Espanyol.
Makapal ang mga kilay nito pero bumagay yun sa deep-set brown eyes nito. Natural na mapupula ang mga labi nito. Kamukha siya ni Zyboy, hindi ba? Ani Myrna. May hinugot itong papel sa envelope at iniabot sa kanya. Narito ang DNA test na nagpapatunay na anak ni Zyboy ang batang yan. Anak siya sa akin ni Zyboy. Parang nabingi siya sa sinabi nito. Hindi totoo yan. Matigas na sabi niya. Pilit na ibinalik niya rito ang larawan ng bata. Bakit akong kinakausap mo tungkol dito? Kinuha nito ang larawan at ibinalik sa brown envelope. Seryoso ang mukha nito. Hindi mukha nagpapaawa at hindi rin mukha nakikipagkaibigan. Hindi mo ba itatanong sa akin kung alam ni Zyboy tungkol sa batang to? Ano bang kailangan mo? May umusbong na pagdududa sa puso niya para kay Zyboy pero gusto pa rin niyang makasiguro ng babaeng ito ang maluloko at hindi ang fiancé niya. Kung anak nga siya ni Zyboy, anong hinahabol mo? Bakit ngayon ka lang nagpakita? Alam mo naman siguro kung saan ang opisina niya o kung saan siya nakatira. Sana noon ka pa naghabol. Naghabol na ako noon at wala na akong balak na maghabol pa uli ngayon pagkatapos niya kaming takbuhan ng anak ko. Mabuti na lang at may ilang mahalagang gamit siyang naiwan sa flat ko kaya may nagamit ako na specimen para sa DNA testing. Umiling-iling siya. Nagsisinungaling ang babaeng ito. Hindi ganong klaseng lalaki si Zyboy ayon sa pagkakakilala niya dito. Iginalang siya nito sa loob ng 3 taon nilang pagiging magnobyo. Matagal na nga niyang hinihintay na ipatikim nito sa kanya ang tinatawag na langit ng mga babaeng nakaranas na niyon. Pero halik lang sa pisngi ang iginagawad sa kanya ni Zyboy tuwing nagkikita sila. Sinasabi ko lang to sa'yo ngayon dahil naawa ko sa'yo. Pagpapatuloy ni Myrna. Itinago sa'yo ni Zyboy sa maraming taon ang tungkol sa bagay na ito. Hindi mo ba naiisip ngayon kung ilan pang lihim ang hindi niya nasasabi sa'yo? Sinabi na rin ba niya sa'yo na may pinakasalan na siyang ibang babae sa Chicago? Sa bagay na yan, wala akong hawak na proof. But I suggest, tanungin mo ang mami niya. Kinuha nito ang kanyang kamay at inilagay sa palad niya ang brown envelope. Sa'yo na yan, sabi nito. Nasa'yo na kung paano mo mapapatunayang hindi ako gumagawa lang ng kwento. Walang paalam na tumalikod dito. Sandali, awat niya rito. Huminto ito pero hindi lumingon sa kanya. Ginagawa mo ba to para umatras ako sa kasal? Humarap ito. Kung aatras ka sa kasal, mapapahiya si Zyboy sa lahat ng nakakilala sa kanya. Maaaring masaktan pa siya ng sobra-sobra kung talagang mahal ka niya. Pag ganun ang nangyari, ipaghiganti ko na ang anak ko sa ginawa niyang pagtalikod sa amin. Pero kung matutuloy ang kasal niyo, nagkibit balikat ito at tila hinahamon siya. Ikaw, kakayanin mo bang magpakasal sa isang sinungaling na lalaki at dapat ay may pinang-uutangang iba? Hindi siya nakasagot. Habang pinagmasdan ni Margie ang refleksyon niya sa salamin ay hindi niya naiwasang ikumpara ang sarili kay Myrna. Hindi mahanap ng isang isip niya ang sagot kung anong klaseng babae ang gustong pakasalan ni Zyboy dahil malaki ang kaibahan nila ni Myrna. Iyon ay kung totoo mang nagkaroon nga ito ng relasyon. Maputi siya pero mas maputi si Myrna kaysa sa kanya. Kapag ngumingiti siya ay ngumingiti rin ang mga mata niyang binigyan ng mahahabang pilik. Matangos din ang ilong nito pero mas maliit ang ilong niya sa proportional sa maninipis na labi niya na sasayaran lang ng lipstick kapag pumapasok sa opisina. Kapag nasa trabaho siya ay hindi siya nag-retouch. Kung anong ayos niya sa umaga, ganun na rin sa hapon. Maraming borloloy na bid sa katawan si Myrna. Pula ang kulay ng nail polish at lipstick nito. Kung hindi lang disenteng tao si Zyboy, iisipin niyang pumatuloy ito sa isang pokpok. Pinili na lang niyang isipin na fashionista si Myrna kaya ganun ang ayos ito. Malulusog din ang dibdib nito, hindi katulad na sa kanya. Nakatamtaman lang ang laki. Napabuntong hininga siya. Kahit anong gawin niyang paglilibang sa sarili ay hindi niya magagawang payapain ang kabog ng dibdib at manginginig ng kanyang mga tuhod. Gayong 1 oras na lang at susunduin na siya ni Zyboy para sa date nila. Hinayaan niya nakalugay ang mahaba at tuwid na buhok niya. Nakasuot siya ng moss green sleeveless blouse at jeans na nakasanayan na niyang isuot kapag magkasama sila ni Zyboy. Ito naman ay mahilig magsuot ng sports outfit kapag nagkikita sila ng weekend.
Nagsasawa na raw kasi ito na araw-araw nang nakasuot ng business attire. Naputol ang pag-iisip niya nang sumungo sa pinto si Manang Lupe. "Margie, nasa baba ang sundo mo," sabi nito. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.